Good day mga ka-Fixit! Ano nga ba ang tamang bilis sa pagliko? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-Fixit, marami ang nagtatanong paano nga ba ang tamang bilis sa pagliko o ano ang tamang bilis sa pagliko. Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. So palabas tayo dito ngayon sa subdivision kung saan kami nakatira at dadaling ko kayo sa lugar na kung saan marami ang pagliko. Iba-iba rin yung klase ng liko na yun, so iba-iba yung entry speed at exit speed na gagawin natin. So ibabahagi ko sa iyo yan in this actual driving scenario mga ka-Fixit. So kinailangan kong buksan yung ating mga bintana or ating windows para makita nyo mabuti kung saan ako tumitingin. Okay, nasa POV tayo or point of view. Ayan, para mas makita ninyo mga ka-Fixit. So gagawin na natin yan ngayon. So palagi nyo tatandaan mga ka-Fixit na ang correct speed when turning will vary. No, will vary how wide the turn is. So the wider the turn, the higher the speed. The tighter the turn, the lower the speed. So kung mas malapad po yung kalsada mga ka-Fixit, pwedeng mas mabilis ninyong kunin ay yung curve na yon. Kung masyado namang masikip or makitid yung paliko, kailangan ninyo mag-reduce ng speed na angkop dun sa turn na yon. So the tighter the turn, the slower the speed mga ka-Fixit. Tandaan nyo yan. Yan ang unang-unang kailangan yung tandaan. Okay? So labas na tayo dito ngayon sa kalsada na ito. No? Brake pedal lang mga ka-watch all the way down first gear. Disengage ko yung ating handbrake. Signal ako ng kanan at kapag ka-clear na sa ating door mirrors, kitang-kita nyo sa ating door mirrors mga ka-Fixit, clear na, so lalabas na ako. Pasensya na nga pala, nakapwesto ako dito sa gilid ng basketball court mga ka-Fixit dahil kinailangan kong magpahinga ng kaunti at magpahangin dahil kakatapos ko lamang pong mag-lunch. Okay, so lalabas tayo dito ngayon sa subdivision na ito mga ka-Fixit, kakanan lamang ako. Okay mga ka-Fixit, so clear na at lalabas na ako dito sa subdivision na ito. Kita nyo kung paano ko kinuha yung turn na yon mga ka-Fixit. Very slow at very cautious mga ka-Fixit dahil meron po tayong maaaring maging kasabay or kasalubong sa kalsada mga ka-Fixit, no? Kaliwa kanan yan. Ayan. So we are taking this road very cautiously and kailangan kong kumambyo to third gear mga ka-Fixit. Ayan, naka third gear tayo. Obserbahan ninyo no, paano ako nagmamaneho dito sa mga turn na gagawin natin. Ayan. So kapag hindi mo kita yung kabilang kalsada ko sa kapupunta, kailangan mas lower speed. So reduce ko yung speed ko, second gear. Ka-Fixit kung paano ko kinuha yung turn na yon. So dahil hindi ko kita yung kasalubong ko, kailangan natin mag-slow down. Ayan. Then release, then accelerate. So palagi niyo tatandaan mga ka-Fixit na yung 3 keywords natin na brake, release, then accelerate. So kailangan natin pumreno before the turn, no? Then release while taking the turn and then accelerate after the turn. Okay, so kailangan ko mag-slow down dito dahil sobrang lubak. Baba ko yung gear natin to second gear, slow down lang. Yan, maraming lubak, kitang-kita niyo sa video, malubak. Naka second gear tayo. Ayan, dahil kita ko yung kabila, ayan, kitang-kita nyo kung saan ako tumitingin through the camera natin. Ito, hindi ko kita yung kasalubong, so slow down tayo. Ayan, hindi tayo pwedeng sumobra sa kabilang kalsada dahil mamaya pag sumobra tayo sa kalsada, may kasalubong pala tayo, so maaaring mag-cause yan ng aksidente. So titingnan ko yung lugar kung saan tayo pupunta. Ayan, kita nyo, nakatingin ako doon para ma-anticipate natin yung turn, no? Everything will follow. So kung nakikita mo yung lilikuan mo at doon ka nakatutok, yung mga mata mo, magfa-function yung brain mo ng tama at bibigyan niya ng signal yung iyong kamay at yung mga paa kung paano ang gagawin para doon sa turn na yon. Okay mga ka-Fixit? Hindi ko na kailangan mag-signal doon sa mga turn na yon kasi wala naman tayong ibang pupuntahan, wala namang kakaliwaan at wala rin namang kakananan. So alam nung kasunod natin na sasakyan kung saan tayo pupunta dahil wala namang ibang mapupuntahan mga ka-Fixit, ano? So adjust the speed before the turn mga ka-Fixit. Adjust the speed before the turn. Kasi kapag doon ka nag-adjust ng speed habang ginagawa mo yung turn mga ka-Fixit, maaaring mahirapan yung ano mo, yung mga gulong mo, no? Kasi kapag pagka ginagawa mo yung pagpreno habang kinukuha mo yung liko, imbalance na yun mga ka-Fixit at maaaring mag-skid yung gulong mo, lalong lalo na kung basa yung kalsada. Okay? So, reduce speed before the turn, no? Release mo yung foot brake while taking the turn, and then accelerate smoothly after the turn. So tandaan mo yan ka-Fixit, importante yan. Okay? You may need to change gear, no? Down a gear before the turn or reduce your speed, no? So depende yan mga ka-Fixit kung nasa ang gear ka.
So kailangan mo i-reduce yung speed. So kung masyado nang mababa yung speed mo, kailangan mo ibaba rin yung gear mo na angkop doon sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng iyong sasakyan para makuha mo yung tamang torque. Okay? So angle before speed, tandaan mo rin yan mga ka-fixit. So, yung angulo or yung kurbada na kukunin mo mga ka-fixit, kailangan tama yung speed na kasalukuyang tinatakbo ng iyong sasakyan para maka-accelerate ka smoothly while taking the turn, no? So never get used to looking at your speedometer while taking the turn mga ka-fixit, delikado po yan. So pwede ka naman mag-glance, silipin mo ng isang tinginan lamang, saglit lang, no? It takes about half a second or 1 second para tignan yung speedometer mo kung tama yung speed mo. Or sa karamihan sa mga professional driver or mga matatagal na nagmamaneo, hindi na kailangan tumingin sa speedometer dahil sa takbo pa lang ng sasakyan mararamdaman mo na kung anong speed ng sasakyan mo. Okay? So nagfo-focus kasi tayo dapat sa turn. Nagfo-focus tayo sa kalsada, no? Okay lang naman silip-silipin mo yan, pero saglit na saglit lang. Ganon din sa mga door mirrors mo, side mirrors, and your rear view mirrors, no? Ito, kakanan tayo dito. Ayan mga ka-fixit. Kita nyo naman paano natin kinuha yung turn na yan. Ayan mga ka-fixit. So mag-i-stop lamang tayo sandali dito. Okay? Dahil nalobat yung ating camera sa ating speedometer. A little longer than a few minutes later. Sabi ko sa inyo, no, the wider the turn, the higher the speed. Na minention ko kanina nung umpisa ng video na ito. So wide yung ating lilikuan, so much higher speed tayo liliko. So pag mga ganitong roundabout mga ka-fixit, dito tayo sa may kanang bahagi ng roundabout. Reduce the speed before the turn, release, accelerate smoothly while exiting the turn. Ayan, baba natin yung ating gear to second gear para maka-accelerate tayo smoothly. Kinailangan ko magbaba ng gear dahil merong mga nagbibisikleta at nag-reduce tayo ng speed to a lower speed na kailangan kong i-down na gear to second gear. Okay? Shift to third gear. Medyo bibilisan ko para maipakita ko sa inyo yung pagliko ng higher speed 50 kilometers per hour. Reduce the speed, brake pedal, release while taking the turn, accelerate smoothly while exiting the turn. Okay mga ka-fixit, kita nyo naman nakaliko tayo ng smooth doon sa paliko na yon. Walang kaproblema at third gear mga ka-fixit. Okay? Lamang tayo, lipat ako ng linya, wala naman tayong kasunod na sasakyan sa likuran. Ayan. We are taking this roundabout mga ka-fixit, napakalaking roundabout. Ayan. Okay, so exit tayo dito sa paliko na to. So signal ako ng kanan. Ayan, reduce the speed, brake pedal, change down a gear to second gear, release, then accelerate smoothly while exiting the turn. Okay mga ka-fixit, malinaw yan Touch all the way down third gear. Op, may tricycle, so hindi tayo maka-overtake, may kasalubong. Signal ako, overtake tayo mga ka-fixit. Ayan, para may pakita ko sa inyo yung pagliko ng mabilis dito sa likuan na to. So mabilis yung likuan natin third gear tayo, slow down konti, release while taking the turn, accelerate smoothly mga ka-fixit. Medyo mabilis ko kinuha yung paliko na yun, pero pwede nyo kunin yun ng mas mabagal, just for safer cruising speed mga ka-fixit. Okay? So tabi lamang tayo dito. Yan, clutch all the way down, neutral, clutch all the way up, engage the handbrake, release the foot brake. Okay mga ka-fixit, so kitang kita nyo naman na kinuha natin yung iba't ibang liko na yon at different speed base sa kung gaano kalapad at kung gaano kakitid yung lilikuan nating kalsada. So dun sa umpisa ng video na to, masisikip yung kalsada na yun. So we're taking it very cautiously at dahan-dahan lamang sa mga paliko na yun. Lalong-lalo na kapag hindi mo kita yung kabilang side ng kalsada, kailangan dahan-dahan lamang. Dahil baka magulat ka na lamang pagliko mo sa kalsada na yun, meron ka na palang kasalubong. So hindi naman natin masabi na lahat ng driver sumusunod sa tamang linya. Minsan may sosobra dyan. Kaya kailangan mag-iingat tayo mga ka-fixit. Okay? So
If you would ask an experienced driver the exact speed that when they are taking the turn, they won't be able to tell you. Hindi nila masasabi sa iyo mga ka-fixit. Kasi karamihan sa mga matatagal ng driver kagaya ko, hindi na kami tumitingin sa speedometer. Sa pakiramdam na lamang namin sa makina at sa takbo ng sasakyan, alam na namin yung tamang speed para doon sa particular turn na kukunin namin. So hindi kami naka-focus sa speedometer. Masasabi namin sa iyo yung estimated speed lamang base sa aming experience, but not the exact speed kung ano yung nakukuha namin sa speedometer. Okay, yung curve entry and exit speed. Okay? So palagi mo tatandaan mga ka-fixit, remember to read the road ahead. Okay? So basahin mo yung kalsada na yan na nasa harapan mo, yung liko na yan. Slow down before the bend. Okay? So kailangan magbagal ka, mag-reduce ka ng speed before the bend, bago yung liko mga ka-fixit. Okay? And select the best gear para doon sa particular na liko na yon. Ano yung tamang gear para doon sa liko na yun? So kung wider na liko, mas mabilis na speed yan, so medyo mas mataas na gear. Second gear or third gear will do, no? Depende sa liko. Kung masyadong malapad, mga highway, expressway, pwedeng fourth gear, no? Depende. Okay? So steer smoothly around the corner. So steer smoothly, kita nyo naman paano ko ini-steer yung ating steering kanina. So with both hands mga ka-fixit. Okay? And smoothly, wag yung biglang liko, no? Smooth lang. Smooth operator, parang ganon mga ka-fixit. Okay? So accelerate smoothly as you exit the curve. So upon exiting the curve, accelerate smoothly. Dahan-dahan lamang sa accelerator pedal. Huwag yung abrupt mga ka-fixit, huwag yung biglaan. So dahan-dahan lamang. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Okay mga ka-fixit? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.